love, for grace, moving on, moving on, Lord, we don't deserve to give love. Maraming salamat. Kaya ang Panginoon na awit ang kapulanin ko rin. Wala ko
Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Amen. So, kumusta po tayo? Isang linggo na ulan. No, isang linggo na ulan. Kagabi po, habang kami po ay nagpa-practice dito, sabay po sa prayer. Sabi namin, Lord, sana bukas hindi na umulan. Yun kasi, habang tumutugtog kami kagabi, habang nagpa-practice kami, bumubuhos yung ulan, sumasabay. Nagpi-praise and worship din yung ulan. Pero sabi namin kagabi, Lord, sana bukas magpahinga naman. Kasi isang linggo na siyang pagod. Amen. And kanina, pagising ng umaga, syempre madilim dun sa kwarto namin. Nung paglabas ko para umunat-unat ng konti, nakita ko yung araw. Sabi ko, Lord, answered prayer. At ang prayer pa rin namin, sana hanggang mamaya. No, sana hanggang mamaya. Kasi mamaya after service, at 1:30 p.m., may lakad ang mga youth. We'll be attending a youth fellowship sa Manawag. So, sana hindi umulan para maayos yung biyahe. But, right now, I'm so happy kasi walang binaha sa atin, walang binaha. Kasi, mayat maya nangangamusta ako sa group chat kasi baka may binaha. No, at sabi ko kapag may binaha, we're planning na kahit papano, meron sanang maiabot ang simbahan para sa mga members natin na nakaranas ng baha. So kahapon, chinat ko na si Nanay Rita. Sabi ko, Nanay Rita, kamusta po ang budget natin? Tapos, nag-survey na ako kung sino yung mga binaha. And sad to say, sila Mami Weng. Yearly naman, sila Mami Weng. So, if they cannot attend today, intindihin natin kasi yung bahay daw nila ngayon, isla. No, napalibutan ng tubig kasi taga rito si Mami Weng. Anong barangay ni Mami Weng? Sa Banawang pa rin yun. Puro Treso. So, dun sa paligid nila, puro tubig. Kaya sabi niya sa akin kahapon, nung kachat ko, sabi niya, Pastor, kung hindi kami maka-attend bukas, pagpasensyahan niyo na kami kasi alam niyo na yan, laging lumulutang yung bahay namin tuwing ganitong tag-ulan. So, wala sila buong pamilya. So, let's pray for their safety. No, so kaya yun, nagsisurvey talaga ako. Sabi ko, Lord, ano yung magagawa ng simbahan para sa mga members? So talaga, Nay, magkano yung budget? So nagsabi si Nanay Rita sa akin, so may 3 million pa naman tayo. Magkano Nanay Rita? 3 million? So marami-rami pa yun. Amen. Praise God. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi at least andito tayo ngayon, bagamat konti tayo, hindi nakarating yung iba, is God is still good. Amen. So by the way, right now, we're going to start our new topic sa series natin. Kasi inumpisahan po natin yung buwan ng August with a new series. So our new series for this month is Overflowing Outreach. Filled by Christ, reaching beyond ourselves. So gaya ng sabi ko, ang goal ng series natin ngayon is tanggalin yung focus natin sa ating mga sarili. Kasi tayo ay mga Kristiyano. And we as Christian should not only focus on ourselves. Should not focus sa mga gawain inside the church. Kasi normal na yan. Kung Kristiyano tayo, member tayo ng isang church, natural may mga gawain sa loob ng simbahan. Pero what I want us to understand with this series, hindi natatapos ang gawain sa loob ng simbahan. Kasi kung titignan natin, sabi nga nung kanta, there's a world outside the window. There's a world outside our door. So, anong ibig sabihin ng world outside the window? Merong nag-i-exist na mundo sa labas ng ating simbahan. At yun ang nangangailangan ng mas matinding gawain. Okay? Gaya ng sabi natin, last week, ito yung topic natin. Week 1, our topic is filled to overflow. So sabi natin, pinagpapala tayo ng Diyos para ano?
No, hinahayaan ng Diyos na tayo ay mamunga para ano? Para i-consume yung sarili nating bunga? Para i-consume yung sarili nating pagpapala? Or we are being blessed by God? God is allowing us to bear fruit for what? For us to reach out. Now, we should use the blessing that God is giving us to reach out other people. Whether it's material blessing, whether it's financial blessing, whether it's physical blessing, or spiritual blessing as well. Lahat ng pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos ay dapat nating gamitin para i-reach out yung mga tao na nasa paligid natin. Amen. That's the essence of our week 1 message. So right now, tanong ko, meron na ba kayong na-reach out sa pamamagitan ng pagpapalang binigay ng Diyos sa inyo nung nakaraang linggo? May na-reach out ba tayo? May na-reach out ba tayo mga tao sa pamamagitan ng pagpapala? Kung i-evaluate nyo, di ba kasi may challenge tayo, di ba? Doon sa nakaraang linggo, did you reach out someone? May na-reach out ba tayo? Yung meron kang inabutan ng tulong, meron kang kinumusta, meron kang binahagian ng salita ng Diyos, meron kang tinulungan, may binigyan ka ng advice, those are part of our reach out. So kapag may tinulungan ka, ibig sabihin, you did something. Amen. So meron ba? Meron? Oh, praise God. Palapakan natin si Lord kung meron. Amen. And right now, we're going to discuss our week 2 series. And ang title niya, Lights on, Shine Beyond the Walls. So bago tayo mag-umpisa dito, tayo yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po muli for this morning. We thank you, Panginoon, for making the rain stop, Panginoon. Lord, truly it's a blessing, Lord God, na makita po namin, masilayan po muli namin, Lord God, ang araw. And Lord, nawa, ingatan mo po, Lord God, ang aming pong mga kapatid, ang mga tao, Panginoon, na sa ngayon ay nasasalanta ng baha. Lord, keep them safe and sound. And Lord, sa amin naman po, na naririto ngayon sa bahay-sambahan, Lord, dalangin po namin, Lord God, na kumilos ka, Lord God, sa lugar na to. Buksan mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming po mga isipan, upang sa gayon, lahat ng mga bagay patungkol sa iyong mga salita ay amin pong maunawaan. Lord, gamitin mo ko bilang buhay na lingkod mo na siyang maghahayag ng iyong mga salita. So Lord, muli, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So right now, before we start, kailangan ko ng tatlong young people. Young people na lang kasi ang nakakaalam ng trend na to, young people. So I need 3 young people. So na may mic, okay, sige. Sige, dito ka, Christine. Come here in front. Come here, dali. Christine, tapos April, tapos, sino pa ba? O sige, Kennedy, halika dito, dali. Tatlong, pakidala ng mic. May gagawin lang tayo. Dito tayo sa station. Akit kayong tatlo dito. Come here. May tanong lang ako. For us to understand the message, may gagawin lang po tayo. So, tatlo kayo dito. Okay. So, may tanong po ako. Ito lang po yun. So, kung kayo naman po na medyo isip bata na, huwag daling matanda kasi ang pangit pakinggan, isip bata na. So, kung alam niyo yung sagot, sumagot lang po kayo. So, ito yung tanong ko, guys ha. Na-trend ko sa Facebook. Sabi ng tanong, tell me you're a Christian without telling that you're a Christian. Okay. Tell me that you're a Christian without telling that you're a Christian. Yun ang tanong. Come on. Sino unang sasagot sa inyo? Ulitin ko yung tanong ha. Tell me that you're a Christian without telling that you're a Christian. Pastor, ang gulo yata ng tanong mo. I-translate na nila. Sabihin mo na Kristiyano ka na hindi mo sinasabi na Kristiyano ka. Okay, so tell me you're a Christian without telling that you're a Christian.
Okay, sige April, mauna ka. Anong sagot ni April? Tell me you're a Christian without telling you're a Christian. Aha. Pwede ba yung ano? Oo, sagot ka lang. Walang maling sagot. Come on. Oh, may sagot na yata yung mga adult natin. Sila na. Sila na daw muna. Okay, so tell us you're a Christian without telling us you're a Christian. Oh, Christine, muna ka. Ano? Oo, sige. Maraming alam na Bible verse tsaka may dalang Bible. Okay, so sabi ni Kennedy, tell me you're a Christian without telling you're a Christian. Marami siyang alam na Bible verse. At laging may dalang Bible. Christian ba? Can we tell that he's already a Christian? Marami siyang alam na Bible verse. Tapos lagi siyang may dalang Bible. Christian. Okay, sige, mamaya muna. Christine. Ano po, lagi nag-share ng Bible verse sa Facebook. Okay, number 2 answer. Tell me you're a Christian without telling you're a Christian. Laging nag-share ng Bible verse sa Facebook. Christian? Okay, next. Tell me you're a Christian without telling you're a Christian. Bukang bibig niya is yung puro yung worship songs lang. Okay, sabi ni April, tell me you're a Christian without telling you're a Christian. Laging bukang bibig niya worship song. So kahit nagliligpit, kumakanta, nagwawali sa bahay, kumakanta, di ba? Naglalakad, kumakanta, Christian. Hello? Hello? Okay, so palakpakan natin itong tatlo. Sige, upo na kayo. Okay, isa-isayin natin yung sagot nila. Sabi natin, tell me you're a Christian without telling you're a Christian. So unang sagot, sabi ni Kennedy, marami akong alam na Bible verse. So, praise God. At marami siya, ay lagi siyang may dalang Bible. Second answer, sabi niya is, laging nagpo-post ng Bible verse sa Facebook. Yung pangatlo naman, laging kumakanta ng worship song. So, if we're going to evaluate the three answer, are they Christian? Sapat na ba yung mga dahilan nila, yung mga sinabi nilang sagot, for us to tell them that they are already Christian? Hello? Pastor naman, pinapahirapan mo kami. You know what? Tingnan niyo to. Minsan, ang basihan natin ng Christianity ay masyadong mababaw. Nakabase tayo sa dami ng alam ng Bible verse. Nakabase tayo sa pag-attend natin sa church. Nakabase tayo sa dami ng sinishare nating mga Bible verses sa Facebook. Nakabase tayo minsan sa dami nating alam ng worship song. Or binibase natin na Christian ang isang tao kapag siya ay mayroong ministry sa church. Pero do you think all of those things sapat na ba para sabihin mong Kristiyano ang isang tao? Let me tell you this. Kung gano'n ang pananaw mo, hayaan yung saktan ko kayo ngayon. Amen? Pero huwag kayong magagalit sa akin, ha? Hayaan yung saktan ko kayo ngayon. Kung ang basihan nyo ng pagiging Kristiyano ay yung mga sagot nila, masasaktan kayo. Because real Christianity cannot be measured kung gaano karami ang alam mong Bible verse. Christianity cannot be measured kahit gaano pa karaming Bible verse ang i-post mo sa Facebook. Christianity cannot be measured sa dami ng alam mong worship song. Sabi ng title natin, Lights On. Shine beyond the walls. So, anong ibig sabihin yan? Kapag sinabi nating lights on, Christianity is based not on words, but through action.
Diba? Christianity is based not on words, but on action. Useless kahit gaano karami pa yung alam mo. Useless kahit lagi kang pumupunta ng simbahan. Useless kung marami kang alam na worship song. Useless lahat ng mga bagay na alam mo kung ang buhay mo ay hindi aligned sa pananampalataya mo. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Amen. Sinong nasaktan? Amen. Now, let's read our passage. Sabi ng passage natin, Matthew chapter 5, 14 to 16. Sabi niya rito, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. And in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, short background. Matthew chapter 5, 14 to 16, ito yung continuation ng paghahalin tulad sa atin ni Jesus sa dalawang bagay. So, if we're going to look sa previous verses, from 13, 12, 11, 10, kung mababasa niyo po sa Bible nyo, yan po yung sinabi ng Lord na we are the salt and the light of this world. So, nauna nang dinescribe yung asin. No, so, hindi ko na dinescribe yung asin, hindi ko na ginawan ng preach yung asin kasi lagi na lang. So, let's go to the light. At na yun. Sabi niya, kayo ay mga ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw, hindi daw tinatago sa ilalim. Kasi ang purpose ng ilaw, kailangan magliwanag at makita ng mga tao. Sabi din ng Bible, kapag daw tayo ay nagliliwanag, makikita ng mga tao ang ating mabubuting gawa at pupurihin nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So that's the essence of the passage. Now let's go deeper. Sabi niya rito, God did not call the church or the Christians to hide from the darkness. Instead, He called us to shine in the middle of it. Naniniwala ba kayo dyan? No. Kung titignan natin, isa-summarize natin yung Matthew 5:14-16, isa lang message niyan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magtago o mag-blend sa kadiliman. Tinawag tayo ng Diyos para magliwanag sa gitna nito. And if we're going to take a look, nabubuhay tayo sa isang generation na kung saan lahat na lang ay pwede nating makita. Amen? No, lahat pwede nating makita by the use of cellphone. Everything is one click away. Amen? So, isang linggo nga lang pasok, ang dami-dami nating nakita. We're going to open our social media app. We're going to scroll. Lahat pwede natin makita. Makikita natin yung mga celebration ng kakilala natin. Makikita natin yung mga pagkain na pinupost nila. Makikita natin yung mga activities nila sa araw-araw. Makikita natin yung mga achievement nila. At minsan, makikita na rin natin kung gaano kadilim ang mundo. Kung gaano nakasama ang mundo. Amen? No, one scroll mo, makikita mo patayan. One scroll mo, makikita mo may na-rape. One scroll mo, makikita mo nakawan. One scroll mo, makikita mo may banggaan, may baha, may trahedya, may lindol. Ganon na katindi ang mundo. And isa sa mga pinaka-tragic na nakikita ko sa social media ganito, marami ring mga Kristiyano ang nagpo-post ng mga Bible verses sa Facebook. Amen? Sino gumagawa nun? Amen. So, lagi tayong nag-post. And one thing na gusto nating mangyari kung bakit tayo nagpo-post is gusto natin na makita ng tao yung pinopost natin. Tama? Tama ba? So, minsan nga, pagising mo ng umaga, chinecheck ko pa, gano'n na kaya karami ang nag-like? Gano'n na kaya karami ang nag-comment? We always want to be seen.
Amen. Pero this is the biggest question. Nakikita ba ng mga tao sa paligid mo yung Diyos na pinupost mo sa Facebook, sa buhay mo? No, sa mga mahilig mag-post dito ng Bible verse, sa mga mahilig mag-share ng mga Bible posts, Bible verses sa Facebook, ito yung tanong, nakikita ba sa buhay mo yung Diyos na sinishare mo sa social media? Hello? As I've said a while ago, action speaks louder than words. Kahit gaano pa karami ang pinupost mo na Bible verses, kahit gaano pa kaarami ang alam mong Bible verse, memorize mo from cover to cover ang Bible na to, kapag hindi rin nakikita sa iyo ang pagiging Kristiyano, kapag hindi rin nakikita sa iyo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, you are useless. Amen. You are useless. Because Christianity is not about the words. It's about our action. It's about how we live. Amen. Naintindihan nyo na po. So, sabi ulit ng slide natin, tignan nyo to. Sabi ng Bible sa Matthew 5:14-16, sabi niya, you are the light of the world. Hindi niya sinabi na you are the light of the church. Kasi kapag sinabi, you are the light of the church, sa church lang tayo magliliwanag. Pero sabi ng Bible, you are the light of the world. Ibig sabihin, ilaw tayo ng sanlibutan. At kapag sinabi natin sanlibutan, kahit saan man tayo pumunta, dapat nagniningning at nagliliwanag tayo. Saan man tayo mapunta, dapat nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Saan man tayo mapunta, dapat nakikita ng mga tao sa paligid natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Pero kapag you claim that you are Christian, then you blend into the world, at kapag nakikisalamuha ka sa ibang tao, hindi nila makita si Kristo sa buhay mo, ay, may mali. No, baka hindi mo talaga natanggap yung ilaw. Or baka naman may ilaw ka, pero tinatago mo. Or minsan may ilaw ka, pero pundido. Kaya hindi nakikita. Remember, our light was never intended to remain inside. It must shine outside. Amen? Actually, madaling maging Kristiyano sa loob ng church. That's the reality. Madaling maging Kristiyano sa loob ng church. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mga kasama mo, kapwa mo Kristiyano. Di ba? Ang mga kasama mo, mga kapwa mo Kristiyano. That's why, madali maging Kristiyano. Madaling magpaka-Kristiyano kasi ang naririnig mo, puro mababait. Ang nakikita mo, puro mababait. No, wala kang nakikitang hindi maganda kasi puro Kristiyano. What if nasa labas ka na? No, dun papasok ang tunay na challenge. Sa loob ng church, Christian ka. Pag sa labas ng church, anong tawag sa'yo? Kaya nga sabi ko, your light is not meant to remain inside. Our light should shine outside. Kailangan makita. Amen. So nakikita ba ang liwanag natin? Kung hindi, mamaya sisindihan natin. Amen? Now let's go deeper. Lights on shine beyond the walls. Now let's go to our point number 1. So paano nga ba? Paano nga ba tayo magliliwanag? Paano nga ba natin i-on yung ilaw natin? Paano nga ba tayo mag-shine beyond the four corners of this church? Paano nga ba makikita ng mga tao ang liwanag na meron sa atin doon sa labas, kung saan maraming mga tao ang hindi pa nakakakilala kay Kristo? Let's go to point number 1. Sabi niya dito, do not hide the light. A hidden light is a wasted light. So, sino na dito yung na-try niyang bumili ng isang flashlight?
Natry nyo na bumili ng flashlight? Okay. So, excited tayo kapag may flashlight na bago. Okay, so ito yung tanong. Ang flashlight ba na bago, mapapakinabangan mo kapag nasa loob lang siya ng box? Mga yabang-yabang mo, Pastor, bumili ako ng bagong flashlight. Mahal to. Original. No, binili ko ng 1,000 shitty mil to. Mahal to, mahal. Tapos nagtanong mo, maliwanag ba yan? Maliwanag. Maliwanag ba talaga? Maliwanag. Patingin nga ako, Pastor, ayoko. Bakit? Kasi gusto ko nasa box lang. So tingin nyo, makikita ba natin ang liwanag ng flashlight kapag nanatili sa box? So we have said, a hidden light is a wasted light. Ito yung problema nating maraming Kristiyano. Minsan, di natin nakikita that we already received the light. The moment we accept Jesus Christ as our King and Savior, natanggap na natin yung liwanag. Because Jesus already lives in us. The only problem, kung bakit hindi nakikita ng sanlibutan ito ang Kristo sa ating puso, bakit? Kasi natatabunan ito ng hiya. So, sino dito yung nahihiya sa kanyang pagiging Kristiyano? Kunwari, may mga okasyon. Tapos, sinong magpipray? Uy, Kennedy, nakikita kitang tumutugtog sa church. Umaten ka ng born-again church. Ikaw nga mag-pray. Ba't ako? Nahihiya ako. Sino dito nag-experience ng ganun? Yung may okasyong pinuntahan tapos pinag-pray, kasi alam nila na Kristiyano ka, pero nung pinagpipray ka, bigla kang nahiya. Sino ganun dito? O kaya naman, merong isang may isang sitwasyon sa buhay mo na may kaibigan kang lumapit, tapos sabi niya, sis, bro, pa-advise naman, oh. Kasi nakikita ko sa mga post mo sa Facebook, Christian ka eh. May malaki akong problema. Basahan mo nga ako ng Bible verse. Tapos, uy, hindi ako marunong mag-ano ng Bible verse. Sino ditong ganon? Sometimes, the light that we receive becomes useless. Why? Because we keep on hiding the light inside. Ano bang purpose ng light? Tignan niya, sabi ng Bible, the purpose of the light, ganito. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. So dito, unang-una, sinabi ng Lord, niremind niya tayo, you are the light of the world. At ang ilaw, hindi dapat itago sa ilalim. Because the light has a purpose. Kung bakit tayo bumibili ng ilaw, kasi may purpose ng ilaw na binibili natin. Tama? Ano ang purpose ng ilaw na binibili natin? Magbigay ng liwanag. So, yun din ang purpose ng ilaw na binigay sa atin ng Lord. The purpose of the light of Christ that we receive is for us to give light. Saan? Sa mundong madilim. Okay? Sa mundong madilim. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang mundo natin, pasama ng pasama. Pero ang nakakalungkot, ang mga Kristiyano, walang ginagawa. Bato-bato sa langit ang tamaan magal. Tamaan umiwas. No, mga young people, I know you're aware na maraming mga kabataan ngayon ang napapariwara. Ano ginagawa ninyo? Okay, mga nanay naman. Minsan, sa grupo ng ating mga kaibigan, may mga chismisan, may mga maritesan, may mga naririnig tayong kasiraan sa ibang tao. So ano ang ginagawa natin? Are we being the light? Or we are blending in the dark? Hello? Di ba? Yun nakakalungkot eh. Yung alam natin
na mali yung ginagawa nila. Pero wala tayong lakas ng loob para tumayo sa tama. Mga kapatid, kapag ganun ang attitude natin, that means we are trying to hide the light of God in our life. Amen? Ang sabi natin kanina, a hidden light is a useless light. Kahit gaano pa kaliwanag yung ilaw na natanggap mo, kung hindi mo nilalagay sa tamang pwesto ang ilaw na yan para magbigay ng liwanag, walang silbi. Amen. Medyo masakit ba? That's the reality. Maraming Kristiyano ang walang silbi kasi hindi sila nagliliwanag. Maraming mga Kristiyano ang hindi nagagamit ng Lord kasi hitakot silang magliwanag. A light hidden is a wasted light. Tandaan niyo yan. Next, sabi niya dito, one of the greatest tragedy in our life as a Christian is that we always live our Christianity inside the four corners of the church. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag nasa church tayo, taas-taas tayo ng kamay. Hallelujah! Praise the Lord! Ang sarap ng awit natin kanina. Pag nasa Kristiyano tayo, pag nasa church tayo, lagi natin sinasabi, God bless po. Ingat po kayo. Kamusta po kayo? Laging may po. Pero what if wala ka na sa church? Kamusta po tayo? Hello? Sabi ko nga, madaling maging Kristiyano sa loob ng church. Pero what if nandun na tayo sa bahay? What if nandun na tayo sa school? What if nandun na tayo sa workplace? What if nasa isang lugar tayo na napapalibutan ng mga hindi Kristiyano? Tanong, Kristiyano pa rin ba tayo? Hello? Di ba minsan, tanggapin natin yung katotohanan, minsan nawawala ang pagiging Kristiyano natin. Minsan, nawawala ang liwanag sa atin at natatabunan ito ng kadiliman. My dear brothers and sisters, your life is supposed to be not like that. Hindi kayo dapat mabuhay ng ganyan. The Lord said, you are the light of this world. And your light is meant to shine. Hindi siya dapat naiiwan sa apat na sulok ng simbahang ito. Young people, Kristiyano ka pa rin ba sa bahay? Kristiyano ka pa rin ba sa school? Kung hindi, may mali. Amen? May natututunan tayo. Amen. Sabi na ba? Sabi niya rito, okay, at Angel, pakipindot, our PowerPoint is, okay. Our greatest outreach may not happen behind the pulpit. It may happen at home, at work, in school, in our neighborhood, and lastly, in our conversation at pinaka-importante, sa social media. Saan ba dapat natin ipakita ang liwanag natin? Sa mga area na to. Sa bahay, Kristiyano ba tayo? Sa work, Kristiyano ba tayo? Sa school, Kristiyano ba tayo? Sa kapitbahay natin, Kristiyano ba tayo? Sa community, Kristiyano ba tayo? At most importantly, sa social media natin. Ano bang madalas nating i-share? Ano bang madalas nating panoorin? Ano bang madalas mong i-click? Kaya nga lagi kong sinasabi to, kung gusto nating makita ang pagiging Kristiyano ng isang Kristiyano, puntahan mo sa bahay. Kasi ang mga tunay na Kristiyano makikita sa bahay, hindi sa church. Naniniwala ba kayo doon? Ang tunay na Kristiyano makikita hindi sa loob ng church. Naniniwala ko na ang mga tunay na Kristiyano makikita sa bahay. Kaya kung gusto natin makakita ng tunay na Kristiyano, puntahan natin sa bahay.
Kasi dun mo makikita ang tunay na ugali ng isang tao pag siya ay nasa bahay na. Amen. So, sinong gusto magpa-schedule? Home visit. Ay, hindi, wag schedule. Dapat surprise. No, surprise. Iisa-isahin ko yata kayo sa bahay nyo, no? Yung bigla na lang kong dadalaw, ganon. Tao po. Tapos, ano yung madadatnan ko? Ano ba gagawin yan? Madadatnan ko ba yung nagsisigawan? Young people, madadatnan ko ba kayong sumasagot sa nanay nyo? Madadatnan ko ba kayong alas 11 na ng umaga, tulog pa rin kayo? Ano kaya madadatnan ko sa bahay niyo kapag pumunta ako doon? Amen? See, we're talking about the light. As we have said, let our light shine not only in the four corners of the church, but everywhere. Amen. May natutunan tayo? Palabakan natin si Lord. So, wag natin itatago ang light, ha? So, next week, maglilibot-libot na ako. Sino kayang uunahin kong puntahan? Oh, alam ko na bahay nyo. Alam ko na bahay nyo. Alam ko bahay mo. Alam ko bahay. Isa-isa. Alam ko na, sino pa ba? Oh, alam ko na bahay nyo lahat. Kaya, iisa-isahin ko kayo. Ano kayo madadatnan ko next week, no? Kape. Amen. So, number 2. When the world becomes darker, our light should be brighter. Amen? As I've said, masyado nang madilim ang mundo. Huwag nating padilimin pa. No, kung meron nang kailangan ng mundong ito, mga Kristiyanong nagliliwanan. Kung meron mang kailangan ng mundong ito, mga Kristiyanong handang tumayo sa tama kahit marami ng mali. Kung meron mang kailangan ng mundong ito, mga Kristiyanong handang magliwanag at magbigay ng gabay sa mga taong nawawala. Amen. Aware tayo, maya't maya may mga naririnig tayong mga balita tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin. Ito, kamakailan lang, di ba, the latest, sa isang bansa, nakalimutan ko anong bansa yun. Yung isang bata, kinuha niya yung baril ng kanyang lolo at binaril niya yung lolo niya. Tapos, yung batang ito pumunta ng school at pinagbabaril niya ulit mga classmate niya. Ano, saan po yung Thailand. Oh, specifically sa Thailand. Kita niyo yun? Gano'n na ba kadilim ang mundo ngayon? Gano'n na ba ka-safe ang mundo ngayon? We cannot tell. Ang mundo pasama na ang pasama. So ano ang dapat nating gawin? Dumidilim ang mundo. Tayo mga Kristyano, anong ginagawa natin? Natutulog? Anong ginagawa natin? Nagpapakasaya? Ang masakit pa, anong ginagawa natin? Sumasama sa ginagawa nila. Ouch. Tapos, ang lakas ng loob natin sabihin, Christian ako. Anong ginagawa mo? Nagliliwanag ka ba? Pastor, hindi. Ano ginagawa mo? Sumasama sa kanila. So, bakit? Nahihiya ako eh. Not like that. Sabi natin, when the world becomes darker, our light should be brighter. Light becomes more visible in darkness. Amen. So, na-experience nyo na ito sigurado. Blackout. Imagine it is blackout. Walang kuryente. Tapos, ano yung unang-una natin hinahanap? Kapag blackout. Okay, sige, pwedeng flashlight, pwedeng kandila. Sabihin na lang yung kandila, low budget tayo, kandila. So kapag yung kandila at blackout, sinindihan mo, kaya niya bang burahin ang darkness? Can one candle erase the darkness inside the room? Kaya niya ba? Kaya niyang burahin ang darkness? Sapat ba isang kandila kaya niyang burahin ang darkness sa loob ng isang room? Kaya, depende sa room. Pero we're talking about the world. Kulang. Tama? Minsan, iniisip natin, Pastor, anong magagawa ko? Nag-iisa lang ako. Madilim ang mundo. Tapos sabihin mo, let my light shine. Anong magagawa ko kung mag-isa ko lang? Pero ang sabi naman ng Lord,
hindi naman kailangan na burahin mo ang kadiliman. What you need to do is to let that light shine for others to see the light. Yun ang naman importante. Kasi sa mundo natin ngayon, we live in a world that desperately needs light. Nabubuhay tayo sa isang mundo na kung saan desperado ang mga tao na makakita ng liwanag. Hindi natin alam, yung mga kausap natin, baka meron na silang pinagdadaanan. Maybe they are depressed, they have family problems, financial problem, health problem, at kung ano-ano pang problema. Masyado nang marami nangyayari sa buhay nila. So, ano magiging purpose mo? Kailangan magsilbi kang ilaw at gabay sa buhay ng mga tao na nasa paligid mo. Amen? Minsan kasi masyado tayong choosy. Siniswitch lang natin yung liwanag natin sa mga taong gusto natin. Tama? Pero kapag hindi natin gusto yung tao, bahala ka sa buhay mo. Amen? Pero hindi ganun eh. Sabi ng Lord, you are the light of the world. Parang street light lang yan. Nakakita na kayo ng street light sa gabi? No. Nakakita na ba kayo ng street light na pinipili niya lang yung iniilawan niya? Kunwari, street light nandito, tapos dadaan ako, yung, sabi, ayokong ilawan yan, papatayin ko. Tapos, paglampas mo, suswitch yung street light. Tapos, kapag gusto naman yung taong dumadaan, liliwanag siya. Tapos, kapag hindi niya gusto, papatayin niya. Pwede bang ganon ang street light? Nakakita na kayo ng ganon? Yung street light na choosy. Di ba? Yung pagdadaan yung taong ayaw niya, mamamatay. May switch. Di ba? Minsan, wala namang ganong street light. Ang street light is built to give light at night. Amen? At walang pinipili ang street light. Lahat ng dumadaan, iniilawan niya. Bakit? Kasi yun ang purpose niya. So tayo, bilang mga Kristyano, ganun din tayo. Dapat wala tayong pinipiling sitwasyon, wala tayong pinipiling tao, wala tayong pinipiling panahon para pagliwanagin yung ilaw natin. Anumang panahon, sino mang kaharap natin, we have to turn on the light inside us. Kasi madilim na ang mundo, wag na tayong sumama para dumilim ito. Ang kailangan nila, liwanag. Huwag na tayong sumali sa dilim na meron sila. Amen. May natututunan tayo. Palabakan natin ang Lord. Sabi niya dito, remember, light doesn't fight darkness by becoming dark. Light doesn't become effective by becoming darkness. The church doesn't influence the world by becoming exactly like the world. We are called to be different. Eh ano ngayon kung marami sila? Eh ano ngayon kapag majority sa kanila ginagawa ito? Eh ano ngayon kapag mas maraming gumagawa ng masama kaysa mabuti? Does it matter? No. Because the Lord said, all He needs from us is to light every single light na meron tayo sa buhay natin. Amen? Napapalibutan ka ng maraming mga tao na gumagawa ng masama, then be the light. Huwag kang sumama. Kasi yung isang ilaw na sisindihan mo sa buhay nila, malaking bagay na yon para makita nila ang tama at mali sa kanilang mga buhay. Amen. So when the world becomes dark, your light should become bright. Amen. May natututunan tayo? Amen. Kuya Mabs, can you play the keyboard here? Okay. Sabi ng Matthew 16, okay. Matthew 5 verse 16, sabi niya, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So sabi ko, nung binabasa ko yung passage, sabi ko, Lord, bakit ba namin kailangang magliwanag? What is
the very purpose bakit kami magliliwanag. Ano bang dahilan? So, unang dahilan na binigay ng Lord is para makita ng tao ang liwanag. Makita nila ang tama at mali. Pero, if we're going to dig deeper sa passage na binabasa natin, may isang napakahalagang bagay na dapat nating makita. Why should we turn our lights on? Bakit nga ba? Sabi nyo, in the same way, let your light shine before others. Na pag sinabi natin, let your light shine before others, they have to see the things that God has given to us. Ang tinanggap natin liwanag, hindi kadiliman. At hindi pwedeng mag-blend ang liwanag at dilim. Pero katotohanan din, when there's light, there's darkness. When there's darkness, there's always light. Pero, tayo bilang mga Kristiyano, we should always choose the light. Sabi ng Bible, let your light shine before others. Alam niyo ibig sabihin yan? Ipakita natin sa ibang tao na iba na yung buhay natin. Hindi na tayo tulad ng dati. Kung dati, nabubuhay tayo sa kadiliman, ngayon, hindi na. Kung dati, alipin tayo ng kadiliman, ngayon, hindi na. Bakit? Tinanggap natin si Lord. Tinanggap natin si Jesus. And the Bible says, if anyone is joined in Christ, he is now a new creation. The old is gone, and the new has come. Meron na tayong pananampalataya sa Diyos. Nakipag-isa na tayo sa Diyos. At anong dapat natin ipakita sa mga tao? Yung bagong buhay na binago ng Diyos. Kaya nga sabi, let your light shine before others. Show them the life that I've changed. Show them that you are now a different kind of person. Wala na yung dating Tatay Conrad. Amen? Wala na yung dating Brother Bindo. Wala na yung dating Kennedy. Wala na yun. Kasi binago na ng Lord. Ang dapat makita sa atin, yung mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Lord. That's what the Bible tells. Sabi pa niya dito, so that they may see your good works. Ang pinakamahalaga, and give glory to your Father who is in heaven. Alam niyo ang nakita ko rito? Bakit kailangan nating ipakita ang liwanag? Hindi para ipakita na magaling tayo. Hindi para ipakita sa mundo na mabuti tayong tao. The Lord wants us to show the light that we have in this world because the Lord wants our light to point people to Jesus. Amen? Nagliliwanag ka, hindi para i-lead ang mga tao sa'yo. Nagliliwanag ka, hindi para makita ng mga tao na mabuti ka ng tao ngayon. Hindi ka nagliliwanag para sabihin nila na magaling ka. Hindi ka nagliliwanag para kunin ang atensyon ng mga tao papunta sa'yo. Hindi ka nagliliwanag para kunin ang loyalty ng tao sa'yo. Instead, the Lord wants you to glow, to shine, to let your light be seen by other people because He wants you to point people back to Him. Sabi nga nyo, the purpose of our life is not for self-glory. It should always be
Amen? Hindi naman tayo nagre-reach out para sa atin. No. Understand this. Hindi tayo nagre-reach out para sa atin. Hindi tayo nagre-reach out para sabihin na maraming members sa church. Kasi, ito yung paniniwala ko eh. Wala naman tayong pagmamay-ari. Ang mga taong nire-reach out natin, hindi natin sila pagmamay-ari. They all belong. So, ginamit ka ng Lord para i-reach out yung taong yon. Praise God. Pero wala kang karapatan na sabihin na sa'yo ang taong yon. Time will come, people will come and go. Pero hindi mo sila pwedeng sabihan na ako ang nag-reach out sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin sa'yo, ako nag-reach out sa'yo. Kung wala ka, ay kung wala ako, hindi mo makikilala si Lord. No. It's very wrong. Kasi, at the first place, we are reaching out people, we are winning people, not to point them, to praise us, and to appreciate us. We are winning people, we are reaching out people to point them to God. Yun ang purpose ng liwanag natin. Kung bakit tayo nagliliwanag? Kasi nais ng Diyos na akayin natin yung mga taong nawawala papunta sa Kanya. As I've said, marami ng mga tao ang nasa madilim na parte ng buhay nila. Hindi mo alam, may mga tao kang nakakasalamuha na punong-puno na ng problema. Na halos magpakamatay na. Sa loob ng bahay nyo, young people, ikaw lang ang Kristiyano, then be the light in your home. Sa school mo, sa circle of friends mo, ikaw lang nag-iisang Kristiyano, then be the light. Sa workplace mo, ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano, then be the light. And let that light point them out to Jesus. Kaya anong gamitin ng Lord yung liwanag na nasa iyo para makita ng mga taong nasa paligid mo na kailangan nila ang Diyos. Amen? May natututunan tayo? Sabi nga niya rito, how can we glorify God through our life? Una, by allowing our good works to open doors for gospel. Sometimes, ang gusto natin gawin para i-win o makilala ng isang tao ang Diyos, sometimes gusto natin silang biglain sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. No, sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Lagi natin sinasabi yun. Pinapasukan agad natin sila ng Bible verse because we want to win them. Pero hindi eh. Sometimes, hindi kailangan na Bible verse agad. Or sometimes, we want to win them for God at ang gusto natin, invite sila agad sa church. Pero sometimes, hindi ganun ang kailangan nila. Anong kailangan nila? Sabi niya rito, outreach is not forcing people into church. It is allowing Christ's life to flow through our lives until people become curious about the Christ serve. So, ganun pala, no? Sometimes, ang kailangan natin gawin, pakitaan natin ng mabuti yung tao. A little act of kindness. Yung simpleng kamusta. Yung simpleng pagtulong. Yung simpleng pagbibigay ng advice. Yung mga simpleng act of love.
Those are the things that people needs the most. At kusa na lang magtataka yung tao. Ba't ang bait mo sa akin? No, sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw yung pinakaiba. Ang bait mo. No, anong meron? Di ba? Sila na yung magtatanong. Anong meron sa'yo? O ngayon, kapag nagtanong na, anong meron sa'yo? It's about time for you to share Jesus to them. Simple lang. Anong meron sa akin? Si Lord. Ginagawa ko yung mga bagay na yon kasi mahal ka ni Lord. At yung pagmamahal ni Lord, pinapadaloy niya sa akin. Gusto bang makilala si Lord? Oo, gusto ko makilala yung Lord mo. Tara, sa Sunday, sama ka sa church. Ipapakilala ko sa iyo si Lord. Kita niyo yun? Simple act of kindness. You don't need to force them to church. Umpisahan nyo sa simpleng pagtulong, simpleng pagpapakita ng pagmamahal. Amen? May natututunan tayo? O, sino dito handang gawin yan this week? Meron ba tayong gustong invite sa church? Meron ba tayong gustong invite sa church sa tao? Then, start showing them a little act of kindness. Huwag mo nang bibiglain ng John 3:16, ng Romans 3:23. Huwag mong bibiglain na pag makasalanan ka sa impyerno ka. I know, hindi sasama yan. Huwag mong bibiglain ng ganun. Huwag mong sasabihin agad at impyerno. Kasi hindi pa sila handa. No, all they need is love. Kindness. Concern. Pakitaan mo. Palambutin. Di ba para ka lang nagluluto ng bulalo? Kapag ang bulalo, pinakuluan mo agad sa malakas na apoy, matagal lumambot. Tama? At pangit yung pagkakaluto. Pero kapag ang bulalo, pinakuluan mo sa tamang apoy lang, at dahan-dahan mong pinapalambot, mas masarap. Ganon din yun. No, huwag nating madaliin. Hindi naman tayo nagmamadali na dumami. We're not forcing busy to grow instantly. Ang ginagawa natin, dinadahan-dahan natin. Kasi kapag dahan-dahan nating ginagawa, mas na-appreciate natin yung bawat step na ginagawa natin. Amen? So, umpisahan natin, pakitaan natin ng mabuti yung mga tao. At, you know what? After 1 month, sama nga ako sa church nyo. Kasi nakikita ko, bait-bait mo sa akin eh. Hindi mo na sila kaya kailangang i-invite. Pusa silang sasama. Amen? Excited ba tayo? Gagawin ba natin to? Amen. Number 2, paano natin mapakita? Don't just invite people to the church. Be the church they can see. Isa dun sa mistake natin. Sabi ko nga, pinupwersa natin silang umaten ng simbahan. Pero ang tanong, nakikita ba nila sa'yo ang simbahan? Hello? No. Ini-invite natin sila sa church. Pero ang tanong, nakikita ba nila sa'yo ang church? Sometimes, nakakalungkot, hindi nakikita sa buhay natin ang church. Sir, bakit? Nag-invite ka ng bagong kaluluwa. Hindi mo pinansin. Nag-invite ka ng bagong kaluluwa. Nakita niya ang mga membro ganito. O kaya, ini-invite mo siya. Pero nakikita niya ang buhay mo sa labas ng church, nagmumura ka. Nakikipag-away ka. Ini-invite mo siyang mag-church, pero nakikita niya yung mga Facebook post mo, puro malalaswa. Tingin mo sasama sa'yo yun? No. So before we invite other people to the church, we must see to it that in our life, they can see the church. No.
Yung church na puno ng pagmamahal. Yung church na puno ng pag-iintindihan. Yung church na nagtutulungan. Yung church na walang nag-spread ng gossip. Walang spread ng kasiraan ng isang tao. Kundi pagmamahal lang ni Kristo ang nararamdaman. Yun dapat ang makita sa atin. Amen? Kaya sana bago natin silang invite, tingnan muna natin yung sarili natin. Baka nag-i-invite ka sa church pero maritis ka pa rin. No, nag-i-invite ka ng tao sa church pero nagmumura ka pa rin. Nag-i-invite ka ng tao sa church pero yung mga Facebook post mo kung ano-ano. No, nag-i-invite ka ng tao sa church, sumasagot ka sa magulang mo. No, nag-invite ka ng tao sa church, pero lagi kayo nag-aaway ng asawa mo. So, self-check muna. Kasi ang unang-unang binabasa ng mga tao, pag nasa church na sila, hindi Bible. Sino ang una nilang binabasa? Tayo. So, be careful. Amen? Kaya kailangan alam natin kung saan tayo magliliwanag. Okay. Fact, the world doesn't need a church that only knows how to gather. The world needs a church that knows how to shine. The world doesn't need Christian who only knows how to talk about the light. It needs Christians who will carry the light. So, hindi tayo kailangan ng mundo para lang mag-gather. Hindi tayo kailangan ng mundo para lang pag-usapan ang tungkol sa Diyos. Our main purpose as a church is we must know how to shine in this dark world. Ang role natin mga Kristiyano, kailangan tayo ang tagadala ng liwanag ng ating Panginoon. Amen. And lastly, sabi niya, you are the light, shine wherever you are. And most importantly, shine in such a way that people don't just see you, they see Jesus. Nagliliwanag ka, at ang nakikita nila, hindi ikaw. Nagliliwanag ka, ang makikita nila, si Lord. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Mari bang let's have a simple illustration. Can you turn off the light? Sige, patayin mo. Pati yung isa po, yung nasa likod, pakipatay din yung nasa likod. Okay. So, usapan natin lights on. Amen? So, medyo dumilim. I think kaya naman. So, I want you to bring out your cellphone. Come on, lahat tayo may cellphone. Pakilabas ang mga cellphone nyo. Come on, open up your cellphone, lahat tayo. Okay. This cellphone symbolizes your life. Okay? At ang cellphone, kung titignan natin, kasama na sa feature ng cellphone na meron siyang flashlight. Tama? Lahat ng cellphone may flashlight. So, gaya ng mga Kristiyano, lahat tayo may Kristo sa puso. So, dumilim ang paligid. Ganito ang mundo. Madilim, masama, maraming mga bagay-bagay na nangyayari na hindi maganda. Ito yung mundo natin, madilim. Ang sabi ng Lord, you are the light of the world. So, tingnan nyo. I'm going to try to open my flashlight. Nakikita ba yung liwanag ko? Nakikita? Nabura ko ba yung darkness? Nabura ko? Hindi. Pero isa ko lang. Nagliwanag ako. Nakita nyo? Amen. So, ganun ka-importante. One light can actually create an impact. Imagine nyo, isa pa lang to, pero nakikita nyo na. At ang liwanag na pinapakita ko sa inyo,
Ito yung magiging daan para makita nyo ang tama at mali. Now, imagine this. What if hindi lang isang Kristiyano ang nagliliwanag sa madilim na mundo? Come on, try to open up your flashlight. Lahat kayo. Sige, i-open nyo. Kanina isa lang. Ngayon, try nyo i-open. Lahat kayo. Come on, open. Open your flashlight. Okay. Tapos itaas nyo. So imagine kanina isa lang. Pero ngayon, madami na tayo. So imagine this. What if bawat isa sa atin dito sa BCBC natutong isindi at ipakita sa mundo yung liwanag na meron tayo? Gaano kaya karaming buhay ang makakakilala kay Kristo? Gaano kaya karaming kaluluwa ang makakaranas ng pagmamahal ng Diyos? Amen? Gaya ng sabi ko, isa pa lang akong nagsindi, nakita nyo ng lahat. What if marami na tayo ngayon? Sa loob ng tahanan, young people, mag-isa mo lang Kristiyano, itaas mo yung liwanag mo nang makita ng pamilya mo yung pagiging Kristiyano mo. Sa loob ng school, mag-isa mo lang ang Kristiyano sa friends mo, itaas mo yung ilaw mo. At hindi mo alam kung gaano kalaking impact ang magagawa ng ilaw na pinapakita mo sa kanila. Mga nanay, mga tatay, may mga kaibigan kayo, may mga kapitbahay kayo, itaas mo yung ilaw mo. You will never know how your light could create an impact to their life for them to experience the love of God na naranasan din natin. Amen? Kaya nga napaka-importante, let your light shine. Lights on. Let us shine beyond the four walls. Hindi natatapos ang pagiging Kristiyano natin sa apat na sulok ng simbahan. Sa halip, paglabas natin sa church, kinakailangan ng sanlibutan ang ating liwanag. Amen? So, handa ba tayong magliwanag? Handa ba tayong magliwanag? Handa ba nating ipakita yung liwanag natin sa mundo? Amen? One light can actually create a huge impact. So don't be afraid to turn your lights on. Amen. Palawakan natin ang Lord. Sinong may natutunan ngayon? Amen. Sabi ng conclusion natin, don't just gather in the light, go and shine in the dark. Filled by Christ, shining for Christ, sent to represent Christ. Amen. So lights on, let us shine beyond the four walls. May mundo sa labas ng simbahan. No, maraming taong naghihintay sa liwanag mo. Kaya wag kang mahihiya na ipakita to. Amen. Tayo mo kung lahat, tayo manalangin na manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you. Lord, we praise you. Tunay nga, Panginoon, na kami ay nabubuhay sa mundo na puno na ng kadiliman. Ang mundo na ginagalawan po namin, Panginoon, ay pasama ng pasama. May mga bagay na nangyayari na hindi na namin kayang unawain. May mga tao kaming nakakasalamuha, Panginoon, na merong kabigatan sa kanilang puso. May mga pinagdadaan ng problema, Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. And Lord, with this message na amin pong narinig, Lord, give us the courage to turn our lights on and let this light, Panginoon, shine beyond the four corners of this church. Na hindi namin tatapusin ang aming pagiging Kristiyano sa apat na sulok ng simbahang ito, Panginoon. Na hindi namin itatago at tatapusin ang aming pagiging Kristiyano, Panginoon, sa apat na sulok ng aming pong mga puso. Bagkus, Lord God, we ask you to empower us
to give us the courage to let your light shine upon us and let our life, Panginoon, become the light sa mundong madilim, Panginoon. Lord, we know maraming tao naghihintay, nagnanais, Panginoon, na makakita ng liwanag, makaranas, Panginoon, ng pag-ibig mo. Dalangin ko po, Diyos, ng bawat isa po sa amin dito sa BCBC, ay gamitin mo, Panginoon, ang ilaw na nasa amin upang ang mga tao na nakakaranas ng kabigatan, ng kabiguan, Panginoon, ng problema, lahat ng mga bagay na hindi magaganda na kanilang nararanasan, Panginoon, ay kami ang magiging ilaw nila na gagamitin mo para maranasan nila ang dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, teach us to become the light sa aming pamilya. Teach us to become the light sa aming mga paaralan. Teach us to become the light sa aming mga workplace. Teach us to become the light in our community. Teach us to become a light, Lord God, sa aming mga kapitbahay. Teach us, Lord God, to become the light in every places, Lord God, na mapupuntahan namin. Because, Lord, that is our purpose. That is your purpose kung bakit mo kami niligtas at kung bakit mo binigay sa amin, Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo. So Lord, help us. We know it's hard, but Lord, through you, we know we can do it. So Lord, muli, maraming salamat po. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palawakan po natin ng Lord.